Ako rin nag-notes ako ng mga money mistakes ko rin naman. Ako grateful ako, Miss Tin, kasi nung nag-start ako magtrabaho, doon ako naging interested about sa pag-manage ng pera. Kaya yung mga yan, nabasa ko na siya doon. Okay, wag palang mag-ganyan, wag palang mag-overspend, wag palang mag-impulse buy. Yung mga ganun pa rin naman tendencies, pero hindi yung sobrang lagi siyang nangyayari. Nakukot ko na sa sarili ko, okay, sobrang dito, stop na. Hindi siya naging serious problem pa. Thank you, Lord. Yan. Pero ako, may money mistakes din ako. Ano yung mga yan? I-share ko yung top 3 na natatandaan ko na yung mga nangyari. So, number 1, so nag-start ako sa pag-ayos ng finance ko, pag-manage ng finance ko nung nag-start ako mag-work. Ang isang mistake ko doon, mas naging aggressive ako sa investment kesa savings. 'Di ba? Alam natin sa financial pyramid, base ang savings, emergency fund, insurance, protection muna. Dahil ako, siguro, na-excite ka diba? Kapag investment, may growth potential, hindi naturo sa amin yan, stock market, yung mga ganyan. Tapos may mga lumabas pa, crypto, MP2, may mga ganyan. So, lahat ako, lagay na mas malaking portion, pag pinag-add lahat, mas malaking portion yung mga nasa mga investment pala compared sa dapat binibuild ko yung strong foundation na savings, liquid na cash na anytime may kailanganin, may makukuha ko. So, okay naman siya na hindi ko siya in-impulse buying or nagastos, pero yung pagpa-prioritize na masyadong naging alluring for me. Wow! Yung mga shiny, shimmering na yung mas malaking returns, doon ako mas naging focused kesa yung boring na kailangan stabilize ko muna. So, may time nun na meron ako dito, tapos kinailangan ko ng cash. Kailangan ko ng extra cash, tapos wala akong extra cash na kasi lahat naka-invest. Wala ko ang nangyari. After, di ba yung MP2, 5 years lock-in siya. Tapos naka 50,000 agad yata ako noon nang start. Wala na akong cash. Winidraw ko rin siya prematurely. Umabot siya ng 1 year sa akin yung una kong MP2. May charge? Hindi siya, nakuha ko yung interest. Di ba may interest rate na 7%, ganyan. Dahil prematurely ko siya winidraw, 50% na lang nakuha ko sa Pero at least tumubo pa rin. Di ba? And may nakuha pa rin naman ako. Pera ko pa rin naman yun. Pero iniisip ko, dapat talaga foundation muna kaysa may isa akong muntik maging costly mistake dito sa sobrang gusto kong mag-invest, sobrang invest. Muntik na akong pumunta prematurely sa real estate, as in mag-down sa condo. Kasi that time, more than enough yung kinikita ko, tas wala akong masyadong financial obligations. So, karamihan sa savings and investments talaga. So, sabi ko, saan ko na kaya dadalhin tong pera? Hindi ko alam kung saan ko ilalagay. May insurance naman na, ganyan, may konting savings. May kinakausap na akong ahente ng real estate. Muntik na akong kumuha at mag-down payment. Pero buti na lang na napigilan ko sarili ko kasi inisip ko rin, ngayon kaya ko siya. Siguro next month kaya ko rin, sa sunod na buwan. Pero ilang years to? 20 years? Kaya ko ba? Ganyan. Finorsi ko na baka lumaki yung responsibility ko. So, pinos ko siya. Hindi ko tinuloy. Buti na lang. Kasi ganyan, manghinayang ako sa nailabas ko, tas hindi ko na pala siya mapapanindigan, di ba? So, ayun. Yun yung number 1. Masyado akong naging into investment, ganyan, yung potential agad kesa stabilize muna yung sa mga savings and maging liquid ako. Maging liquid. Tama, di ba? Maging liquid yung aking asset. Yun. Pero buti na lang na ko rin yun. Na-realize ko rin naman siya agad. Number 2 is FOMO. FOMO. Particularly ito, yung crypto na. Ano ba yung FOMO? Fear of missing out, yan. Kasi may time noon na nag-boom yung crypto, naalala niyo yung Axie. Diba? May mga naging manager dyan at may mga naging scholar. Pero mga pinsan. Naging ganun, diba? May nakabili ng bike. Yun. May mga parang may mga magre-resign na nga yata that time yung kasagsagan niyan.
kasagsagan nung time na yun, may mga nagkilala ko na balita ko, magre-resign na para full-time yun. May mga naging manager, may mga naging scholar. Kasi naging all-time high yung SLP na crypto ng Axie, tama ba? Ngayon, that time, natututo pa lang ako sa crypto noon. So, meron ako mga Bitcoin, ganyan, Ethereum, yung mga medyo stabilized na crypto. Tapos, may friend ako, sabi niya, ito, SLP, tataas pa yan. Tataas pa yan. Yung history niyan, bababa lang ng konti, tataas. Sabi ko, ako naman, talaga? Ganun lang. Ayun, hindi ako nag-research or anything, naririnig ko lang siya everywhere. Tapos, feel ko FOMO. Ngayon, iniisip ko siya, baka na-FOMO ako na yun, ma-miss out ako. Pero, 2K lang naman. 2K lang naman. Pero yun yung time na, hindi na siya all-time high, pero medyo mataas pa yung value niya. Naglagay ako 2K, parang play money ko lang din. And then, Malaki yung bagsak, no? hindi na yan na yata naka-recover yun. So, nakalimutan ko na rin siya. Pero yun, dahil sa FOMO, gumawa ako ng financial decision na hindi talaga pinag-isipan, na hindi talaga wise talaga gawin. Yung ganun, para lang matry ko kasi ginagawa ng iba na hindi ko ginawa yung due diligence ko to research kung tama ba yun, ganyan. And na hype lang talaga ako. Pero at least 2K lang naman. Pero costly pa rin siya. Yung Lalo na nag-start FOMO, ka. FOMO, yung mga FOMO na ganyan. So, dapat talaga i-hold back ang emotions and sige, i-analyze muna ano yung mga totoo ba yan, ganyan, and all. And pero at least hindi sobrang costly siya, 2K, sayang din yun. Third financial mistake, pero I think, di naman siya super mistake, pero okay, share ko na rin. Nung nag-start ako sa aking career, nakwento ko to lagi na I was doing 4 different jobs. So I think financial mistake on my side is spreading myself too thinly. Kasi inisip ko, mas marami akong ginagawa, mas parang, okay, may source of income ako, source of income 1, 2, 3, 4. Mas mabilis akong makaka-build ng money, ng savings, ng ganyan. Pero, naging costly siya in a way na na-burnout talaga ako na physically nagkasakit ako. Ganun ang costly, yung pati yung health natin na hindi na na-prioritize, na sacrifice na kasi gusto, dahil syempre nag-start ako, tapos doon ko lang naranasan, ganito pala gumawa ng pera. Magtrabaho ka, magkakapera ka. So, sige, lahat ng trabaho. So, may corporate ako na 10 hours a day, tapos meron pa ako mga part-time, tapos naghahanap pa ako ng ibang part-time, mga online job, mga ganyan. Freelance, nagsusulat ako. Yung kung ano-ano nang ginagawa ng utak ko, kaya na-burnout talaga ako mentally, physically, ganyan. And yun, dahil ang rami mong ginagawa, hindi mo rin magalingan sa lahat. Parang 50%, 25%. Parang yung sinasabi na jack of all trades. Oo, master of none. Oo, yun talaga. Costly siya kasi kung ngayon, syempre, mas may wisdom na tayo na pwede pala kahit isa lang gawin mo, pero dun mo galingan. Mas maximized yung performance mo kaysa 4 na iba't ibang bagay na iba yung ginagawa mo dito, iba dito, iba dito. Talagang spread too thinly ka. Ang pinaka-costly talaga is kapag health na yung na-sacrifice. Kahit magkano pa yung nagawa mo na pera, isang lang talaga. Yun lang naman, parang one day lang talaga na sinusuka ko lahat ng kinakain ko, ganyan. Tapos, wala na akong kinakain, nagsusuka pa rin ako. Parang ganun na siyang level na, tapos sabi ko, maputi lang ba ako? Maputla na ako. Maputla na talaga akong putla-putla. So, one of the biggest money mistakes mo siya kasi yung ganung costly level siya, hindi siya money, pero na-realize ko lang na hindi ko pala dapat sagarin yung sarili ko para lang sa pera. Grabe. at least nakawala ka na. Oo, tapos na ako doon yun. Kaya, yun yung sa akin yung top 3 ko. Yung isa is masyadong na-hype, ganyan, na nakalimutan ko dapat basic muna bago ko safely magawa yung ibang mga gusto ko pang endeavors like investment. Pangalawa, FOMO. And pangatlo is spreading myself too thinly para, alam mo yun, habulin yung money. Imbes na galingan ko sa isang bagay na ginagawa ko para ma-attract ko yung money. Ay!
Adulting. Yeah. Ibang level na talaga itong Gen Z partner natin dito. Marami tayong matututunan. Yes. Kaya hopefully yung mga shinare namin may nakaresonate sa yung kahit isa lang na okay, time to re-evaluate kung worth it pa ba tong behavior na to or magiging costly din siya in the future. Wow! Love it! I hope may natutunan kayo sa biggest money mistakes namin. And share nyo naman sa comment section kung ano yung mga biggest money mistakes mo. Nung nagsimula ka na mag-earn. See you in our next episode!